Mga kababayan, mga tambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong balita mga kababayan. Nakakalungkot po. Alam naman po natin mga tambay na talagang dinala po tayo sa korupsyon ng binagoong ang Pilipinas. Mahigit 3 taon po, halos lahat po ng ahensya ay korap mga tambay. Mismo ang Amerika na po ang nagpapatotoo mga tambay. Nagsalita po ang US Department of State na kabilang po, isa po, kasama o kabilang ang ating bansa sa napakatindi pong korupsyon, lalong-lalo po pinangalanan po nila na isa po sa pinaka-corrupt sa ating bansa ay ang BOC o itong Bureau of Customs mga tambay, itong BOC. Pakinggan po natin mga tambay ang balita at komentuhan po natin. Nakakahiya, ano? Grabe, nakakahiya ang ating bansa. Ang kilalang-kilala po ang ating bansa sa pagnanakaw. Mga bayan, hindi po kinikilala ang ating bansa na matino at mahusay at maganda ang ating bansa. Hindi po. Magmula nung sila po inanungkulan, iba na po ang tingin sa atin ng mga banyaga. Ang ating bansa ay puro po nakawan ang ginagawa ng gobyerno. Pakinggan po natin ang balita. Gustong makipagdialogo sa US Embassy at American Chamber of Commerce of the Philippines kasunod ng ulat ng US State Department. Na yung customs daw ano? Pinaka-corrupt na ahensya? Nako. Si Madeline Villar Moratillo, Mads, bakibalita mo nga yan. Yan, Janet Nelson, humingi nga ng dialogo ang Bureau of Customs sa US Embassy at maging sa American Chamber of Commerce of the Philippines matapos lumabas sa ulat ng US State Department na kabilang ang katiwalian at pamumuhol sa mga hadlang umano sa pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na itinalaga noong July 2025, formal nang ipinadala ng ahensya sa AmCham at sa US Embassy sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang kanilang tugon sa 2025 US State Department Investment Climate Statement. Binigang diinin ni Pomoceno na bago pa man lumabas ang nasabing ulat, nagsimula na ang BOC sa pagpapatupad ng malawakang reforma para palakasin ang transparency, accountability at professionalismo sa loob ng ahensya. Ilang sa mga ipinatupad na reforma ang pagsuspinde sa paggamit ng letters of authority at mission orders, pagbabawal sa conflict of interest, mahigpit na pagpapatupad ng no-take policy at paggamit ng mga teknolohiyang sistema para sa mas malinaw at maayos na operasyon. Kabilang din sa mga inisyatiba ang muling pagbuo ng Customs Industry Consultative and Advisory Council kay Nepomuceno, layo ng dialogo na hinihingi ng BOC na matalakay ang mga nasabing ulat at maibahagi nila yung mga hakbang na ginagawa nila para labanan ang katiwalian. Balik sa inyo dyan, Janet Nelson. Mads, gaano daw ba katindi yung report ng AmCham tungkol sa BOC? Yun nga, kagaya ng binanggit ni Nelson kanina kasi na bansagan yung customs na dahil nga sa pagiging corrupt umano na nakakahadlang sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa. Kaya sa tingin nila, hindi raw kumbaga unfair yun dahil may mga ginagawa na raw silang aksyon para mabago yung sistema sa BOC. So magiging tugon nila, isa diyan yung digitalization. Oo, 'di ba matatandaan mo actually matagal nang sinusulong yung digitalization sa customs. Kaya lang parang nagkaroon ng ilang mga issue pero yan ay kasama na sa kanilang mga isinusulong ngayon. Para less human intervention na kasi pagka meron yung human intervention andun yung abutan, lagayan no, Mads? Oo, totoo, 'di ba? Yun yung mga bali-balita dati, yung sa yung drawer, sa lamesa, 'di ba? Yan yung mga ayaw na nilang mangyari. So yan po mga tambay, nakakahiya Hindi naman po problema yung Ang problema po kasi magmula po kasi sa taas ngayon, may issue ng korupsyon. Hindi po ba? Follow the leader. Karamihan po yan nangyayari sa ating bansa. Pagka corrupt ang leader, sumusunod na po yung sa baba. Hindi po ba? Dahil nga po corrupt ang leader umano. At dito naman po sa Bureau of Customs, sa BOC, mga bayan, hindi po ba? Pagka po ang inilagay mo dyan ay tao mo, lalong-lalo kung ikaw mismo ang sinusunod sa korupsyon, sa tingin nyo, titino po ang BOC, ang Bureau of Customs? Di po ba? 3 taon mahigit, sagana-sagana sila sa pera sa korupsyon umano.
para mapatino mo po lahat yan. Tanggalin mo lahat ang tao dyan. Di ba? I-abolish mo yan. Hindi po ba? At palitan mo lahat. At gawin mo lang computerized. Hindi po ba? Kasi sila-sila rin yun eh. Sila-sila rin ang tao dyan. Nagsitanda na po ang mga empleyado dyan. At puro halos may sungay na po ang mga tao dyan umano. Hindi po ba? Kahit sabihin mo na baguhin nila yan at ayusin nila yan, sila pa rin po ang tao dyan. Hindi po ba? Sa salita lang po sila nagbabago, real talk. Sa salita, mahusay po sila magsalita na babaguhin nila sistema. Pero sila rin po yung mga magnanakaw riyan. Hindi naman po nabago ang tao. Hindi po ba, mga kabayan? Real talk. Hindi po ba? Kaya nakakahiya. Nakakahiya ang ating bansa, mga kabayan. Dito po tayo dinadala. Mga kabayan, hindi lang po ang South Korea ang nagpahayag na korap ang ating bansa. Ang gobyerno natin ay korap. Pati po, di ba? At pati sa Europe. Hindi po ba? Hindi po ba? Nakarating na ng Europe. Kinukundi na ang ating bansa ay korap. Ngayon, yung ating hinahangaang bansa at sinasabing kaalyado natin, ang United States of America, ay nagpahayag na rin po mga tambay ang US Department of State na korap ang ating bansa at pinangalanan pa ang BOC. Buti nga hindi pinangalanan. Lahat ng departamento ng ating bansa hindi pinangalanan ng US Department of State. Hindi po ba? BOC lang sinabi niya dahil grabe po. Dahil nga po ang pag-usad at ang sistema po dyan. Paano nga naman papasok ang ating ekonomiya? Matindi po ang lagayan dyan. Red tape. Kung ano-anong tinatawag na kulay ng tape ay meron dyan umano. Hindi po ba? Grabe. May mga patong. Komisyon. Hindi po ba? Grabe po ang ano dyan. Di po, napatino nga po yan eh. Kahit papaano, tumino yan eh. Nakuhanan po ng malaki pang revenue yan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napatino po yan ng 6 na taong kahit papaano, tumino ang BOC at ang BIR. Kaya nga po napakarami pong nakolekta na remittance o sinasabing buwis o tax. Di po ba na nagamit po ni dating Pangulong Duterte sa kanya pong mga proyektong build na pagkunan niya po ng malaki yan? Pati po yung mga maraming utang na hindi binabayarang buwis ng mga oligarkiya o oligarko. Di ba? Nasingil. Ngayon po ba? Ano po ba nangyayari ngayon? Systematic. Para pong ang gobyerno ngayon, mula po nung sila ay naupo, ang binagong ang Pilipinas, mukha po yata umanong nagtayo ng pyramid scamming. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Para nagtayo ng pyramid, para po ang mga Pilipino ay budulin umano. Hindi kaya? Kaya po mga tambay, nakita nyo po ang itinatayo pong legacy, ang iniiwang legacy ng Commander-in-Chief ng isang tatak Marcos, ang iniiwan po sa ating legasya. Ano po? Kahihiyan sa buong mundo. Pag nagsalita ang Amerika, buong mundo na po yan. Dahil ang Amerika ang pinaka-powerful na bansa sa buong mundo. Sila po ang number 1. Hindi po ba? Pagka sila ang nagsalita at sinabi na ang ating bansa ay korap, lagana po yan at nakakahiya po yan. Di po ba? Sino pa papatol sa ating bansa para mamuhunan? Sige nga. Mismong Amerika na nagpapatotoo na korap ang ating bansa at pinangalanan pa ang BOC. Sige nga. Meron pa ba magtitiwala ngayon sa ating bansa habang sila ang nanunungkulan? Kaya bagsak ang ating ekonomiya. Walang pumapasok na malalaking investor. Pati ang ating Philippine stocks. Di ba? Nawawala, nababawasan ng trilyon. Hindi po ba? Kaya yan po mga tambay, ang iiwanan po sa atin. Ibabaon po tayo sa utang at puro korupsyon at puro kahihiyan ang iiwanan po sa atin ng mga hinayupak na ito. Ito po mga hindot na ito, mga kabayan, na nagpakasama at nagpakademonyo umano dahil po sa pera, kapangyarihan. Ibang klase po ang mga taong ito. Walang kasiyahan, walang kabusugan, mga kabayan. Ibang klase. Kaya nga po nabansagan pala itong mga buhaya.
mga aso, mga baboy, mga walang kabusugan, mga kabayan. Yan po mga tambay, ang isa naman pong nakakahiya. Mismong Amerika na po ang nagpatotoo at pinangalanan pa ang BOC na grabe po, pinakakurap, isa, kabilang sa pinakakurap. Mga kabayan, yan po ay sampal. Hindi lang po sa Pangulo ng Pilipinas, sampal yan. Sampal po yan sa mahigit 100 milyong Pilipino kasama mga OFW na nakakahiya. Tayong mga Pilipino ay damay po dyan sa ginawa po nilang malawakang korupsyon ng mahigit 3 taon. Nakakahiya. Nasa atin po ang impact niyan. Wala naman po sa kanila dahil po sila'y sagana-sagana sa pera. Hindi po ba? Kahit saan po sila pumunta na bansa, baka may mga pera po yan eh. Hindi kaya naka-stock? Nagtatanong lang po. Yan po mga kabayan, ang kahiya-hiya po na dinadanas po natin sa kanila. Nakakahiya mga kabayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po mga kabayan. At ang dasal at panalangin po natin mga kabayan, lagi po natin isama ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan ng ating Vice President at ang dating Pangulo Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa at makalabas na po ang dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y magdasal at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po. At tis-tis lang po mga tambay, wala naman po forever sila mga tambay. May hangganan po lahat. Ang lahat po ay may hangganan mga kabayan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.